pa ba ang araw na lumapit ka sa akin? Punong-puno ng problema, halos hindi na makahinga. Sabi mo'y kaibigan kita, sana raw ay unawain. Sandali lang daw hihiram, agad mo ring ibabalik. Wala akong dalawang isip, agad kitang tinulungan. Dahil lang tiwala ko noon ay hindi ko pinagdamutan. Di ko inisip kung kailan, basta sabi mo'y sigurado. Pero bakit ngayong singilan, para kang naglaho? Kapag may kailangan ka, ako ang una mong naaalala. Ngayon na ako ang nangangailangan, bakit bigla kang nawawala? Hindi naman ako naniningil para ipahiya ka sa madla. Gusto ko lang tuparin mo ang salitang binitiwan mo noon pa. Utang mo, babayaran mo pa ba? O puro dahilan na lang ba bukas? Sa isang linggo, sa susunod na buwan, paulit-ulit na lang ang pangako mong walang katapusan. Hindi ko hinihingi ang hindi sa'kin, ang gusto ko lang ay ibalik mo ang hiniram mong halaga. Mas mahalaga pa rin ang dangal kaysa perang nawawala. Kaya utang mo, babayaran mo pa ba? Nakikita kitang masaya, may bagong sapatos sa cellphone, may pang-inuman tuwing Sabado, may pangbiyahe kung saan-saan. Pero mantuusapang utang na ang binabanggit ko sa'yo. Bigla kang nawawalan ng signal at hindi na makontak. Hindi ba sumasagi sa isip mo ang salitang hiya, na may taong nagtiwala sa'yo kahit walang kasulatan? Hindi ko hiniling na yumaman ka sa isang igla, kahit pa unti-unti lang sana, basta marunong kang tumupad. Ang perang nawawala, pwede pang kitain muli, pero ang tiwalang nasira, mahirap nang ibalik. Ang taong marunong magbayad, kahit maliit ang tikas, siyang ang tunay na mayaman sa mata ng marami. Utang mo, babayaran mo pa ba? Huwag mong gawing biro ang salita, kung wala pa ngayon ay sabihin mo na tapat. Mas magaan sa dibdib ang taong marunong umamin, dahil ang tunay na kaibigan hindi marunong tumakbo. Kapag may obligasyong dapat tapusin, utang mo, sana dumating ang araw na marinig ko rin ang salitang, ito na, bayad na.
Isang araw, ikaw ang unang kumatok. Bitbit ang problema at mukhang hirap na hirap. Sabi mo, kaibigan, pahiram muna ako ngayon. Sa susunod na sweldo, siguradong babayaran. Naawa ako sa sitwasyon, hindi na nagdalawang isip. Inabot ko ang perang hawak kahit kapos din ang budget. Hindi ko na tinanong kung may kasulatan o resibo, dahil ang akala ko sapat na salita ng tao. Ngayon kapag nagkikita tayo, para kang may multong nakita. Biglang lumiliko ng daan at ayaw makipag-usap. Hindi ko alam kung nahihiya ka o sadyang umiiwas. Pero habang tumatagal, lalo lang lumalaki ang pagitan. Pag nanghiram ang bilis, pagbayad ang bagal, parang pagong nahirap umusad sa daan. Noong kailangan mo ako, tawag mo'y walang tigil. Ngayon nasingilan na, hindi ka na mahagilan. Hindi naman ako bangko o lending company, kaibigan lang na nagtiwala sa'yo. Kung marunong kang manghiram, mas maganda kung marunong ka ring magbayad. May panggimik, may pangbiyahe, may pangpost sa social media, may bagong sapatos at bagong relo pa. Pero kapag utang na ang napag-uusapan, bigla mong sasabihin, pasensya na, gipit pa rin. Hindi ko hinihiling na ibigay mo ng buo, kahit pa unti-unti lang, basta may pagsisikap. Mas masarap kausap ang taong tapat kaysa sa taong puro dahilan ang laman ng bibig. Ang perang hiniram ay hindi regalo, hindi rin premyo sa pagiging magkaibigan. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, mahirap nang buuin muli. Isang simpleng pagtupad sa pangako, mas mahalaga pa kaysa sa libo-libong palusot. Pag nanghiram ang bilis, pagbayad ang bagal, yan ang ugaling dapat nang baguhin. Ang taong marunong tumupad sa usapan, siya ang tunay na may danga. Huwag mong hayaang masira ang pagkakaibigan, dahil lang sa perang ayaw mong bayaran. Kapag dumating ang araw na sinabi mong, kaibigan, eto na ang bayad ko, siguradong mas magaan ang loob ng bawat isa, at mananatili ang respeto at tiwala magpakailanman. Hindi ko naman hinihingi ang bagay na hindi sa akin. Ang gusto ko lang ay maibalik ang perang ipinahiram ko noon. Naalala mo ba nang ikaw ay halos mawalan ng pag-asa? Ako ang unang lumapit, ako ang unang tumulong sa'yo. Hindi kita pinahirapan, hindi kita pinapirma, hindi kita pinatawan ng interes o anumang dagdag bayarin. Ang sabi mo noon, kaibigan, sandali lang ito. Pero ang sandaling sinabi mo, naging napakahabang panahon. Tuwing makikita kita, lagi kang may
usapang bayaran na, ikaw naman ang nanang nawawala. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang takbo. Noong nangihiram ka, ang bilis mong magparamdam. Ngayon na panahon ng tumupad sa usapan, parang napakahirap mo nang anganapin. Hindi ko gustong masira ating samahan, pero mas masakit ang pauulit-ulit na kasinungalingan. Mas mabuti nang magsabi ng totoo kung wala pa talaga, kaysa araw-araw puro pangakong hindi naman natutupad. Balik-balik na ang hiniram mo, hindi naman yan regalo sa'yo. Pinaghirapan ko rin ng bawat sentimo, pawis at pagod ang kapalit nito. Kung gusto mong igalang ka ng taon, matuto kang tumupad sa usapan. Dahil ang taong marunong magbayad ng ugnag, siya ang tunay na may dangal. Hindi sukatan ng yaman ang mamahaling gamit, kundi ang taong marunong tumupad sa obligasyon. Marami ang may pera pero kulang sa hiyaya, marami rin ang kapos pero marunong magbayad. Kahit piso-piso lang, sana kung wala pang buo, ipakita mong may balak kang tapusin ang utang. Ng tiwala ay hindi nabibili sa tindahan. Kapag nawala na, mahirap na itong mahanap. Marami ng pagkakaibigan ang nasira, marami ng pamilya ang nagkalayo. Hindi sa laki ng perang iniram, kundi dahil sa pangakong hindi tinupad. Isang simpleng pasensya at kaunting pagsisikap, malaking bagay na para sa taong naghihintay. Huwag mong hayaang masira ang pangalan mo, dahil lang sa perang ayaw mong isauli. Ang utang ay hindi habang buhay, kung marunong kang magplano at magsikap. Ang salita ay may timbang at ang pangako ay dapat panindigan. Respeto ang pinakamahalagang puhunan, at tapatan ang tunay na kayamanan. Pakibalik na ang hiniram mo, para pareho tayong panatag ang loob. Hindi ako galit, hindi rin ako naghihiganti, gusto ko lang matapos ang ating usapan. Huwag mong mahayaang maging alamat ang utang mo, nasa puwento na lang laging nagbabayaran. Masarap mamuhay nang walang iniiwasan, at mas masayang umiti kung wala kang tinatagbuhang obligasyon. Pakibalik na ang hiniram mo, dahil ang salitang bayad na ang pinakamagandang marinig ng taong